May paalaala si Senador Miriam Defensor Santiago sa mga baguhang senador na wala pang karanasan sa pagiging mambabatas. Tip niya sa kanila, mag-aral. Narito ang report. Hindi birong trabaho ang maging mambabatas tulad ng pagiging senador o kongresista. Kaya sa isang panayam sa veteranong senador na si Senador Miriam Defensor Santiago, sa balita Todo-Todo ni Nympha Ravelo sa DCBB, ang payo niya sa mga bagito, mag-aral. Maupo naman din sila ng seminar doon sa UP, College of Public Administration and Governance. Pupuin sila ng isang linggo doon at lecturean sila. Wala ring pass-fail na grade yun. Para maintindihan nila kung anong pinapasukan nila. Akala nila, popularity contest ang Senado, hindi. At may tip pa siya, huwag muna raw magpasiklab pagtunto ng Senado. You should have honesty and then competence and then you should have efficiency. Kung ano man yung ginawa mo bago ka tumakbong senador, nagpakita ka ba o nagbigay ka ba ng resulta na nakatulong sa nakakarami? Sa mga nanalong senador, tatlong masasabing bago sa trabaho ng pagiging mambabatas ang top-notcher na si Grace Poe, si Bam Aquino at Nancy Binay. Ang iba kasi galing sa pagkakongresista tulad na Sonny Angara, Cynthia Villar at JV Ejercito. Si Nancy Binay nagsabi na mag-aaral daw siya sa National College of Public Administration and Governance o NCPAG sa University of the Philippines. Para ma-familiarize nga ako dun sa mga rules, bala ko mag-enroll dun sa UP NCPAG. Tapos, unti-unti, si Senator Jinggoy Estrada, tsaka si Senator Lauren Legarda, kinakausap ko din sila para mabigyan ako ng pointers tsaka mga tips. Si Poe hindi na raw kailangan magbalik eskwela dahil karamihan daw sa kanyang mga staff at advisors galing na sa akademya na nakatulong din daw niya sa kampanya. Si Aquino naman sinabing kinakausap na nila ang iba't ibang grupo para sa mga isyong isusulong nila sa Senado at inuumpisahan na rin magbuo ng team bilang paghahanda sa pag-upo sa Senado. 2001 ang pasimula ng NCPAG ang programa para sa mga bagong halal na mga opisyal ng gobyerno. Tanging ang UP lamang ang nagbibigay ng ganitong klaseng kurso sa buong bansa. It's a recognition that legislative work is a specialized type of work. Meaning, you could be a very good local government official, but drafting bills, drafting amendments, pushing for amendments in plenary is a very specialized task. And you'll still have to learn this. Simula noon, ilang mga kilalang personalidad na pumasok sa politika ang nag-enroll sa maituturing na crash course sa pagiging mambabatas, tulad ni Nalepa Governor Vilma Santos at later Representative Lucy Torres Gomez. Sa ngayon nga, kwento ni Professor De Vera, marami na nagtatanong sa NCPAG kung paano pumasok sa programa katulad ni Nancy Binay. Dalawa ang programang pwedeng pamilian, isang intensive course na tatagal ng 1 linggo at isang customized na programa na nakadepende sa paksang gustong pag-aralan at schedule ng opisyal ng gobyerno. Lahat ng kailangan raw malaman ng bagitong mambabatas mula sa kung paano bumuo ng opisina hanggang sa politika sa loob ng Kongreso, ituturo. Parliamentary procedures, for example, the legislative process, the budget process, roles and accountabilities of a legislator. There are discussions on very specific topics like PDAF, for example. How do you get additional funds and projects for your constituencies from other government agencies? Issues related to how do you choose your committee? What does it mean to be in the minority or in the majority? 30,000 hanggang 35,000 pesos ang halaga ng 1 week na crash course. Mas mahal syempre kung customized. Sabi ni Professor De Vera, mabuti na raw na marami ang interesado sa ganitong kurso dahil ibig sabihin sineseryoso ang panunungkulan sa gobyerno. Pero naituturo nga ba ang serbisyo publiko? In some respects, yes. For example, we teach them how do you become more transparent in the way you work as a legislator. How do you construct a website that will make sure that your projects are known by your constituents? How do you make sure that the materials from Congress reaches your constituents? Sa Hunyo, bago magsimula ang ika-17 Kongreso sa Hulyo, magsisimula ang programa.